Sa mga unang taon ng aming buhay may asawa, parang nahuhulaan pero nakakaginhawa. Nagkakilala kami ni Melissa sa pamamagitan ng magkaibigang kaibigan at pareho naming gusto ang simpleng buhay, magkasamang pagkain, nakaka-relax na mga weekend, at isang kinabukasan na nakabatay sa pagmamahal at katatagan. Hinarap namin ang mga hamon pero walang tila masyadong mahirap. Nagdala ng layunin ang aming mga anak sa aming pang-araw-araw na gawain at naniniwala ako na ang aming pinagsamang kasaysayan ang magdadala sa amin sa anumang mahihirap na panahon. Gayunpaman, sa paglipas ng panahon, nagsimulang lumitaw ang mga bitak. Masyado kaming naging komportable. Ang mga usapan ay lumipat mula sa mga pangarap patungo sa logistic, at ang aming oras na magkasama ay naging routine. Binalewala ko ang mga banayad na senyales, ang malalayong tingin ni Melissa at ang nagbagong tono, sa pag-aakalang normal ito pagkatapos ng 2 dekada. Naniwala ako na ang aming ugnayan ay sapat na malakas upang harapin ang anumang pagbabago, ngunit malapit ko nang malaman na kahit ang malalim na pagmamahal ay maaaring kumupas kung pababayaan. Isang gabi, binati ko si Melissa sa kusina ngunit hindi siya sumagot. Sa paglipas ng mga taon, nasanay na ako sa kanyang tahimik na mga sandali kaya hindi ako nag-alala. Pagkatapos maghugas, sumama siya sa akin sa silid tulugan at tinanong kung kamusta ang araw ko. Ipinagmalaki kong sinabi sa kanya ang tungkol sa aking promosyon ngunit nag-alala ako sa kanyang kawalan ng sigla. Nang tanungin ko siya tungkol sa kanyang araw, nagbitiw siya ng isang malaking balita, "Mark, gusto ko ng divorce." Natigilan ako at naguluhan. Hindi ko maintindihan kung saan ito nanggaling. Nang tanungin ko kung bakit, nag-atubili siya at pagkatapos ay umamin, "May nakilala akong iba. Kailangan naming magkasama." Tumama ng husto ang kanyang mga salita. Bilang isang bihasang salesman, sanay akong humawak ng mga sorpresa ngunit iba ito, mas personal. "May nakilala ka at ano? Gusto mo ng fling?" Nasabi ko pa rin na natataranta. Tiningnan ko si Melissa, sinusubukang unawain ang lahat. Hindi pumapasok sa isip ko ang kanyang mga salita. Hindi ganoon. Nagkataon lang, paliwanag niya ng may pag-aalinlangan. Ang isip ko ay nakatuon sa kanyang mga salita ngunit nanatili akong tahimik, gulat pa rin, na parang nakabitin sa hangin, naghihintay na bumagsak. "Huwag mo akong tingnan ng ganyan," sabi niya. Mukha sigurong nawawala ako, parang isda sa lupa. "Mark, mahal ko siya." Paumanhin, hindi ko sinasadya na mangyari ito, sabi niya bago umalis sa banyo. Nababalot ako ng mga emosyon, ngunit ang tanging iniisip ko ay kung bakit walang loika, walang paliwanag kung bakit tapos na ang aming kasal. Dapat sana'y nagalit ako, ngunit natigil ako sa pag-unawa kung paano ito nangyari. Bumaba ako sa ibaba, balak siyang kausapin, ngunit wala siya sa kusina at walang-wala sa lugar. Palaging ipinagmamalaki ni Melissa ang pagiging isang mahusay na ina at may bahay, na hindi kailanman gustong magtrabaho sa labas ng bahay. Hinanap ko ang bahay, sinuri ang garahe, at tumingin pa ako sa labas, ngunit wala siya kahit saan. Baka lumabas siya para maglakad-lakad, para magpalamig ng ulo, naisip ko, pero habang naghihintay ako, nagsimulang mabuo ang galit. Malamang nahulog siya sa isang taong pumuno sa kanyang ulo ng mga pantasya. Kumuha ako ng beer at umupo sa silid, naghihintay sa kanyang pagbabalik. Nang magising ako, gabi na at walang tao pa rin sa bahay. Tinawag ko siya pero walang sumasagot. Parang malungkot ang bahay at hindi ko nasisiyahan ang katahimikan. Doon ko napagtanto, umalis na siya. Nagmadali akong hanapin ang aking telepono, tinawagan ang kanyang numero, at narinig ko itong tumunog sa aming silid tulugan. Tumutunog ang kanyang telepono, credit card, tseke, at isang selyadong sobra ang lahat ay naiwan. Parang ang buong buhay niya ay naging wala. Habang nakatayo roon, napagtanto ko kung gaano ito kaliit ngayon. Ayaw kong nasa silid na iyon kaya umalis ako, pagod at balisa. Sinubukan kong matulog ngunit kinabukasan ay kinaladkad ko ang aking sarili sa trabaho, kahit na manhid ako.
Nagawa kong lampasan ang araw nang hindi nakakaakit ng atensyon sa aking sarili, ngunit ang mga salita ni Melissa ay umalingaw-ngaw sa aking isipan. Ang natitirang bahagi ng linggo ay isang kalabuan ng mga emosyon. Ang pag-iisip na magpalipas ng weekend ng mag-isa sa aking mga alaala ay hindi matitiis kaya sumakay na lang ako sa kotse at nagmaneho, walang pakialam kung saan ako pupunta. Habang nagmamaneho ako, tinanong ko ang aking sarili kung gusto ko pa ring magpakasal kay Melissa. Hindi ako sigurado. Gusto kong makasama ang Melissa na pinakasalan ko 22 taon na ang nakalipas, hindi ang taong umamin lang na nagloloko. Parang matagal na itong nangyari, kahit na ilang araw pa lang. Ang masakit na katotohanan ay hindi na niya ako gusto at gaano man ako umasa, alam kong nagdesisyon na siya. Napunta ako sa isang tahimik na kalsada patungo sa isang liblib na lawa, isang lugar na natuklasan namin ni Melissa habang naghahanap ng property para sa pagreretiro. Hindi kami bumili ng lupa doon, ngunit gustong-gusto namin ang lugar at madalas namin itong bisitahin. Ang payapang ganda ng lawa, kasama ang paglubog ng araw sa tubig, ay nagdulot sa amin ng kapayapaan, ngunit ngayon ay kinasusuklaman ko ito. Ayaw ko ng kapayapaan, gusto kong magalit. Gayunpaman, bumaba ako sa kotse at umupo sa tabi ng lawa, nag-iisip. Habang papalapit ang takip silim, naghari ang mga alaala ng kagalakan at pagmamahal at alam kong kailangan kong umalis. Pagbalik sa kotse, hindi ko na napigilan ang aking emosyon. Bumagsak ako sa lupa, kinuyam ang mga kamao sa lupa, sumisigaw at nagmumura sa lahat, kasama si Melissa. Nang hamupa ang galit, naiwan ako sa malalim na sakit ng pagtataksil at pagtanggi. Sa paglapit ng gabi, nakasumpong ako ng aliw sa kadiliman, nag-iisa sa aking dalamhati. Umiyak ako ng mas malakas kaysa dati, higit pa kaysa nang mawala ang kapatid ko. Noon, nandyan si Melissa para aliwin ako, ngayon wala na akong masasandalan. Habang nagdadalamhati ako sa pagkawala ng aming kasal, na-realize ko kung gaano ko siya kamahal, hindi lang para sa malalaking sandali, kundi para sa maliliit na bagay. Sinabi ko sa kanya na mahal ko siya sa mga hindi inaasahang paraan at palaging pinahahalagahan ang kanyang mga pagsisikap. Nagkaroon kami ng mga hindi pagkakasundo ngunit hindi nito natabunan ang aming pagmamahal, hanggang ngayon. Nabigla ako sa kanyang pagtataksil at kahit nasisihin ko ang trabaho, alam kong napalampas ko ang mga senyales. Nagtaka ako kung may kasalanan ba ako. Dapat nakita ko na ito, pero hindi ko nakita. Sa pagsikat ng araw, kumalma ang aking mga emosyon. Alam kong magiging mahirap ang mga susunod na araw at linggo, ngunit handa na akong sumulong. Pasa-pasa at namamaga ang aking mga kamay, ngunit determinado akong simulan ang pagsasaayos ng mga bagay-bagay. Kahit na hindi ako makakontak ng abogado sa isang Sabado, sinuri ko ang aming mga pananalapi, inaasahan ang pinakamasama. Laking gulat ko, hindi ginalaw ni Melissa ang pera. Hindi ito tumugma sa mga kwentong narinig ko tungkol sa panloloko at nagbigay ito sa akin ng isang maliit na pag-asa. Kung hindi niya ginalaw ang pera, baka biro lang ito o isang beses na fling at babalik din siya. Ngunit mabilis kong binaliwala ang pag-asang iyon, na inaalala ang hitsura ng kanyang mukha nang umalis siya. Hindi na siya babalik, nagtaka ako kung bakit. Baka nagtiwala siya sa akin na hindi ko siya pagsasamantalahan at naghihintay lang na maglaro ang legal na proseso. Masakit pa rin ang pag-iisip ng divorce, ngunit wala akong pagpipilian kundi tanggapin ito. Naalala ko ang sober na iniwan niya. Kahit na kinatatakutan kong pumasok sa silid tulugan, kailangan kong makita kung ano ang nasa loob. Pakiramdam ko ay isang intruder ako, kinuha ko ang sober at mabilis na umalis. Pagbalik sa kusina na may beer, tinitigan ko ang sober, curious ngunit hindi pa handang buksan ito. Sa halip, sinuri ko ang kanyang telepono. Walang laman ito maliban sa numero ko mula nang tawagan ko siya noong Lunes ng gabi. Binura ni Melissa ang lahat. Hindi ko alam kung tatawa ba ako o iiyak. Nang kumuha siya ng telepono, iginiit niya na hiwalay ang account.
Ang mga bill ay direktang napunta sa kanya at wala akong nakitang bakas ng mga ito sa paligid ng bahay. Ang kanyang mga damit ay nasa mga closet pa rin kasama ang mga album ng larawan ng aming mga anak. Hindi ko maintindihan kung bakit niya iniwan ang mga bagay na kakailanganin niya para magpakilala. Pagkatapos pag-isipan, isinantabi ko ang misteryo at binuksan ang sobra. Nakasulat dito ang buo kong pangalan. Ang pagbubukas nito ay parang huling kabanata ng aming buhay na magkasama. Sa loob ay may ilang papel, isang petisyon para sa divorce, mga life insurance policy, ang aming sertipiko ng kasal, mga birth certificate ng mga anak, at ang deed sa bahay. Mayroon ding mas maliit na sobre na may pangalan ko na nakasulat sa pamilyar na sulat kamay ni Melissa. Hinawakan ko ito, kinatatakutan kung ano ang kinakatawan nito ngunit kailangang malaman. 2 beses bago ko ito nabuksan. Sa loob ay isang sheet ng papel na natatakpan sa harap at likod ng kanyang sulat. Humigop ako ng mahaba mula sa aking beer bago basahin ang kanyang liham. Mahal na Mark, hindi ako sigurado kung kailan mo makikita ang liham na ito, ngunit sa ngayon alam mo na umalis ako sa iyo para sa iba. Hindi ko ito binalak at humihingi ako ng paumanhin sa sakit na naidulot ko sa iyo. Palagi kang nagtiwala sa akin, hindi kailanman naghinala na kaya ko itong gawin, at nahirapan ako sa pagkakasala. Naging kahanga-hangang asawa at ama ka, at alam kong masakit ito ngunit hindi ko nais na magbigay ng mga detalye na magpapalala pa dito. Nakilala ko ang taong ito nang hindi sinasadya at lumago ang aming ugnayan lampas sa pagkakaibigan. Hindi ito refleksyon sa iyo. Naging lahat ka ng gusto ng isang babae, ngunit hindi ko na kayang labanan ang aking nararamdaman at hindi rin sila. Kasal din sila at iniwan ang kanilang asawa at mga anak para makasama ako. Kung makakaganman ito, hindi pa kami nagkaroon ng ZX at hindi gagawin hanggang sa pareho kaming divorced. Ayaw naming magdagdag ng sakit sa pamamagitan ng pagpapagulo pa sa mga bagay. Iniwan ko ang lahat dahil magsisimula ako ng bagong buhay at ang pagpahaba pa ng divorce sa korte ay hindi makakatulong. Wala akong hinihingi. Nagtrabaho ka ng husto para sa kung ano ang mayroon ka. Sana sa oras na mabasa mo ito, nakausap ko na ang ating mga anak. Wala silang alam kaya huwag mo silang sisihin. Hindi ako humihingi ng tawad. Alam kong hindi ko ito karapat-dapat, ngunit sana mapatawad ako ng ating mga anak. Gusto kong manatiling nakikipag-ugnayan sa kanila ngunit nasa kanila na iyon. Hindi madaling iwan ka. Itinatapon ko ang 22 kahanga-hangang taon kasama ang isang mapagmahal na lalaki at nararamdaman ko ng malalim ang bigat ng aking pagtataksil. May mga pagkakataong naisip kong sabihin sa iyo, umaasa na mapipigilan mo ako, ngunit huli na. Nangingibabaw na ang aming nararamdaman at hindi ko na iyon mababago. Nais ko sa iyo ang isang mahaba at masayang buhay, kahit paano mo ito mahanap. Huwag mo akong subukang habulin. Nasa ibang bansa kami hanggang sa matapos ang mga divorce. Nag-iwan ako ng card na may pangalan ng isang abogado, Jack Belgium. Mayroon siyang power of attorney upang pangasiwaan ang lahat. Ang kailangan mo lang gawin ay pirmahan ang mga papeles. Sana ay hindi mo labanan ito, magpapahaba lamang ito ng sakit. Babalik ako pagkatapos ng divorce ngunit hindi na tayo magkikita. Hindi ko nabanggit kung sino ang kasama ko para maiwasan ang pagdudulot ng higit pang gulo. Kung magkikita man tayong muli, umaasa ako na bilang mga kaibigan, ngunit ipinapaubaya ko iyon sa iyo. Mahal pa rin kita Mark at palagi kitang mamahalin, Melissa. Habang binabasa ko ang mga huling bahagi ng liham ni Melissa, napuno ng luha ang aking mga mata at hindi ko ito mapigilan. Ipinangako ko sa aking sarili na hindi na ako iiyak ngunit binuksan ng kanyang mga salita ang sakit at galit na akala ko ay kumalma na. Masyado akong pagod at nagulat para makaramdam ng anumang bagay maliban sa malalim na kawalan. Ibinalik ko ang lahat sa sobra at iniwan ito sa mesa, hindi sigurado sa aking mga susunod na hakbang. Alam kong kailangan ko ng legal na payo at nakagiginhawa na may ibang makakatulong sa pagpasan ng pasanin na ito.
Kahit na iniiwasan ni Melissa ang pagbibigay ng masyadong maraming detalye, mahusay ako sa pagbasa sa pagitan ng mga linya. Alam kong babasahin ko ang kanyang liham ng maraming beses, naghahanap ng kung ano ang hindi niya sinabi. Sa loob ng nakakabagabag na weekend na iyon, mabagal ang oras. Sa kabila ng kanyang pag-aangkin na hindi pa siya nakikipagtalik sa kanyang kasintahan, ang kanyang naksumpong ako ng ginhawa sa pagtatapon ng ilang bagay sa bahay. Inilipat ko ang mga kasangkapan sa silid tulugan sa garahe at inilagay sa mga kahon ang kanyang mga damit. Kahit na iyon ang isa sa mga pinakamahirap na bagay na nagawa ko, maaamoy ko pa rin siya sa bawat piraso ngunit itinulak ko ito. Alam na mas mabuting harapin ang isang malaking sakit kaysa hayaan itong unti-unting kumain sa akin. Ang natitirang bahagi ng buwan ay sumunod sa parehong pattern maliban na parang natuwa ang aking abogado sa settlement o kawalan nito. Natuwa ako na may nakasumpong ng kagalakan sa gulo na ito. Lumago ang aking pagkamausisa tungkol sa lalaking iniwan ni Melissa. Tinukoy ko na siya ay mayaman, dahil hindi siya nagdala ng kahit ano. Umaasa na bibili ng mga bagong bagay gamit ang kanyang pera. Isa rin siyang konektado, na malamang na tumutulong sa kanila na manatiling incognito sa ibang bansa. Iniwan niya ang kanyang driver's license, nagpaplanong mawala. Nakatakpan ni Melissa ang kanyang mga bakas ng husto para ito ay solo effort. Pinaghihinalaan ko na mayroon siyang propesyonal na tulong ngunit walang napansin ang aking mga kapitbahay na sino mang hindi pangkaraniwan sa bahay. Gayunpaman, nakita nila siyang umalis ng humigit kumulang 11:30 AM araw-araw. Iniwan din ng lalaki ang isang asawa at maliliit na anak. Nakasama ng kanyang kayamanan ay nagbigay sa akin ng panimulang punto para sa aking paghahanap. Mas madaling subaybayan ang mayayaman. Kausap ko ang aking abogado ng ilang beses sa mga sumunod na linggo at hinimok niya akong pirmahan ang mga papeles ng divorce, natatakot na baka bumalik si Melissa at mas lumala pa ang mga bagay. Ibinahagi ko ang takot na iyon ngunit hindi pa ako handang pumirma. Sa aming no-fault divorce state, ang lahat ng kinita sa panahon ng kasal ay itinuturing na communal property. Dahil nanatili si Melissa sa bahay, maaari akong magbayad ng malaking alimony at mawala ang kalahati ng lahat. Sa kabila ng mga panganib, kailangan kong malaman ang higit pa tungkol sa kanyang affair bago pumirma. Gamit ang mga mapagkukunan sa trabaho, natukoy ko ang ilang mayayamang lalaki sa estado na akma sa profile. Pinaliit ko ito. Sa ilang posibleng lalaki sa kanilang huling 30s o 40s na may mga asawa na malamang sa pagitan ng 30 at 40 taong gulang. Malabong mangyari, ngunit makatwiran ito. Hinarap ko ngayon ang mahirap na gawain ng paghahanap kung aling asawa sa aking listahan ang nawawalan ng asawa at pagkatapos ay kontaken siya upang ipaliwanag kung bakit kailangan kong malaman. Hindi ako sigurado kung bakit ko naramdaman ang pangangailangang kontaken ng asawa ng ibang lalaki, malapit ng maging ex-wife. Parang iyon ang tamang gawin. Simple itong pakinggan, ngunit pagkatapos ng mas maraming paghuhukay, natuklasan ko na karamihan sa mga lalaki sa aking listahan ay madalas na naglalakbay para sa negosyo, na madalas na gumugugol ng mga araw o linggo sa ibang bansa. Alin sa mga asawang iyon ang hindi nakabalik? Kung nakauwi at mabilis na umalis ang kasintahan ni Melissa, halos imposibleng matukoy siya. Sa isip ko, hindi ako makapaniwala na ang dalawang adult, na dapat ay nagmamahalan at malaya sa kanilang mga asawa, ay maaaring panatilihing platonic ang mga bagay sa mahabang paglalakbay. Kahit na may pinakamahusay na intensyon, may mangyayari sa kalaunan, isang tingin, isang haplos na magpapaliyab sa kanilang pagnanasa. Oras lang ang usapan at marami silang oras. Kinuha ko ng ilang araw pa para paliitin ang listahan sa 3 posibleng lalaki. Samantala, pininturahan ko at pinapalitan ko ang master bedroom at bumili ng mga bagong kasangkapan. Hindi ko pa naibabalik ang aking mga gamit dahil naghahanap pa ako ng ilang bagay para maramdaman kung akin ang silid. Kakaiba kung paano nagbabago ang mga bagay. Nang isipin kong matatag ang aking kasal, ang silid tulugan ay isa lamang lugar para matulog at paminsan-minsan ay magmahalan,
ngunit pagkatapos umalis ni Melissa, parang nabibigatan ito ng kalungkutan. Kahit na alam kong imahinasyon ko lang ito, labis itong nakaapekto sa akin na humantong sa extreme makeover. Nakipag-usap ako sa aking mga anak ng ilang beses mula nang umalis ang kanilang ina at parang mas kaunti ang sinabi niya sa kanila kaysa sa isinulat niya sa kanyang liham sa akin. Tinanong nila ako ng lahat ng uri ng tanong, ang ilan ay nakakahiyang hindi ko masagot. Sa tingin ko, naniwala silang mas marami akong alam kaysa sa sinasabi ko at nararamdaman kong baka sinisisi nila ako sa pag-alis ng kanilang ina. Wala silang sinasabing masakit ngunit naramdaman ko ang hindi binibigkas na akusasyon sa tuwing nag-uusap kami. Natuwa ako na parehong nasa labas ng estado ang aking mga anak. Kakakasal pa lang ng isa at kahit na hindi ko masyadong gusto ang kanyang asawa, sapat ang trato niya sa kanya. Ang isa pa ay nasa kolehiyo at gagraduate sa susunod na taon. Kung mas malapit sila, palagi silang nasa kaso ko tungkol sa paghihiwalay at hindi ko kaya iyon. Hirap na ako. Sa trabaho, bumabalik na ako sa mas matatag na emosyonal na estado. Tanging ang aking boss na si Herbert McNair ang nagbanggit ng aking dating pabago-bagong pag-uugali. Habang nagpahayag siya ng pag-aalala para sa aking kapakanan, alam kong ang pangunahing alalahanin niya ay kung kaya ko pa bang magdala ng mga kliyente at pera. Tiniyak ko sa kanya na kaya ko at iyon na ang katapusan nito. Gayunpaman, napansin ko ang ilan sa aking mga katrabaho na nagbibigay sa akin ng mga mausisang tingin. Hindi pa ako naging malayo sa kanila at nagbahagi kami ng mga inumin pagkatapos ng trabaho ng ilang beses, ngunit pinananatili kong pribado ang aking personal na buhay. Alam kong may mga tsismis na lumilipad sa paligid ng opisina, ngunit anuman sila, hindi sila nakarating sa akin. Tinanong ng ilang katrabaho kung kamusta ako mula nang umalis si Melissa ngunit hindi ko kailanman tinalakay ang aking mga isyu sa kasal. Parang mas interesado sa akin ang ilang kababaihan sa opisina, pero baka imahinasyon ko lang iyon. Hindi ako aktibong naghahanap ngunit ilang linggo pagkatapos umalis ni Melissa, nagsimula akong mapansin ang mga babae ng higit pa. Hindi ako masyadong nagiging socialite kaya hindi ako magaling sa pagkuha ng mga senyales kapag interesado ang isang babae. Kung ngitian ako ng isang tao o bibigyan ako ng isang tiyak na tingin, karaniwan akong mabilis na lalabas, hindi sigurado kung siya ay nakikipagkaibigan lamang o gusto ng higit pa. Hanggat kasama ko si Melissa, hindi ko na kailanman kinailangan ng karanasan sa ibang mga babae. Nagsimula rin akong mag-ehersisyo ng higit pa sa panahon ng aking kasal. Medyo nag-aalala ako tungkol sa pagtaba, hindi masyado ngunit sapat na para bigyang katuwiran ang 20 minuto ng ehersisyo bawat umaga. Nagsimula akong magrunting at gumawa ng mas kumpletong pag-eehersisyo, na gumugugol ng 1 oras bawat araw dito. Nakatulong ito sa akin na maibsan ang galit. Nagpasya rin akong pagbutihin ang aking pagluluto. Puno ng mga recipe ang internet, ang ilan sa mga ito ay malusog at masarap kaya parehong bumuti ang aking dieta at mga kasanayan sa pagluluto. Naging nahuhulaan ang aking mga weekday evening, pagluluto, paglilinis, pag-aayos ng mga bagay-bagay sa paligid ng bahay, pagsasaliksik sa aking proyekto, pagligo, at pagkatapos ay pagtulog. Bukod pa sa paminsan-minsang tawag mula sa pamilya o mga kaibigan, nanirahan ako sa isang buhay na walang hindi kasiya siyang mga sorpresa. Sa tingin ko, kailangan ko ang routine para pigilan ang aking sarili na hindi bumagsak. Ang mga weekend ay mas mahirap sa simula dahil marami akong libreng oras. Naaalala ko ang kasabihan ng aking ina, idle hands are the devil's workshop. Hinarap ko ang mga pagkukumpuni sa bahay, simula sa master bedroom. Hindi ako masyadong handyman at karaniwan kong pinatatawagan kay Melissa ang isang tao, ngunit naisip ko na matututo ako. Ang aking mga unang pagtatangka ay mga sakuna, ngunit sa kalaunan ay nakuha ko ito at naging mahusay ito. Ang pagbabago na ito ay hindi nangyari ng biglaan, ngunit unti-unti itong nangyari. Sa halip na lasingin ang sarili ko para makatulog, pinagtrabahuhan ko ang aking proyekto para alamin ang pagkatao ng kalaguyo ni Melissa.
Nakapagtataka, bahagyang nabawasan nito ang aking sakit. Pagsapit ng ika-4 na buwan, nakasanayan ko na ang aking routine nang mapagtanto ko ang isang bagay na nakakagulat, kinamumuhian ko ang aking trabaho. Ang sales ay nangangailangan ng higit pa sa basta pagnanais na magtagumpay, kailangan nito ng matinding motibasyon para magpatuloy taon-taon. Ang aking pangunahing motibasyon ay nawala, ngunit mayroon akong sapat na naipon para magretiro. Bagamat hindi ako mamumuhay ng kasing ginhawa ng marami, mayroon akong mga pangarap at ambisyon na isinantabi ng mga pangangailangan ng buhay. Naisip kong magsulat ng nobela o lumikha ng isang bagay na pambihira, ngunit agad kong isinantabi ang mga ideyang iyon. Sa halip, pinag-isipan kong magsimula ng maliit na negosyo na nagbebenta ng mga kapaki-pakinabang na bagay, bagamat hindi pa ako sigurado kung ano. Patuloy akong pinipilit ng aking abogado na pirmahan ang mga papeles ng diborsyo, ngunit hindi ko siya pinansin. Alam kong pinoprotektahan niya ang aking kapakanan, ngunit masyado akong nakatuon sa pagtuklas kung sino ang tinakbuhan ni Melissa. Ang aking mga anak na babae ay hindi gaanong mapagpatawad sa aking kawalan ng pagkilos. Hindi nila gusto na magdiborsyo ang kanilang mga magulang, ngunit napagtanto nila na ang mga bagay ay hindi na kasing pag-asa tulad ng inaasahan nila noong una. Binigyan nila ako ng hirap, higit pa dahil sa kanilang sariling sakit kaysa sa anumang nagawa ko. Sa lahat ng ito, wala akong narinig mula kay Melissa, ni mula sa aming mga anak. Ipinapalagay ko na pinapaalam siya ng kanyang abogado. Sinubukan ng aking abogado na hanapin siya, ngunit ang kanyang abogado na si Jack Belgium ay tikom ang bibig, na lalong nagpatibay sa aking determinasyon. Mayroon pang isang huling baraha ang aking abogado, ang pagsasampa ng kasong alienation of affection, ngunit ito ay isang mapanganib na hakbang na nakadepende sa pagpapasya ng hukom. Gagamitin lamang namin ito kung kinakailangan, na nangangahulugan na lalabanan namin ang diborsyo, isang bagay na parehong nakalulugod at nakakainis sa aking abogado. Mas malaki ang kanyang kikitain, ngunit naiinis siya dahil kung pipirmahan ko ang mga papeles, mapapasa akin ang lahat mula sa kasal at magkakaroon siya ng panalo sa kanyang record. Pagsapit ng ika-6 na buwan, sigurado na akong kinamumuhian ko ang aking trabaho at seryoso kong pinag-isipan na gumawa ng iba. Nagpatuloy ako dahil malaki ang kita nito at maaaring kailanganin ko ang pera para sa mga labanang legal sa hinaharap. Sa pag-iisip na iyon, nagsimula akong mag-day trading, na nagtatabi lamang ng kung ano ang kaya kong mawala. Hindi ito naging maganda sa simula. Mas malaki ang nawala sa akin kaysa sa kinita ko, ngunit pagkatapos ng ilang linggo, nag-adjust ako at nagsimulang kumita ng maliit na tubo. Hindi ako yayaman, ngunit kumita ako ng sapat para muling mamuhunan. Hindi ako naging isang taong mapanganib, ngunit nang umalis si Melissa, marami sa mga dahilan kung bakit ako naging maingat sa buhay ay umalis kasama niya. Sa nakalipas na 6 na buwan, nagsimula akong mag-aral ng karate sa suhestyon ng isang kaibigan. Pagkatapos umalis ng aking asawa, ang pagsasanay ay nagdala ng balanse sa aking buhay, kapwa pisikal at mental, kaya't nagsimula akong dumalo 6 na araw sa isang linggo. Hindi ako naglalayon para sa isang black belt, nagustuhan ko lang ang disiplina at pagtatanggol sa sarili. Inayos ko ang aking routine para magpunta sa gym sa umaga at karate sa gabi, na nagiging pinakamahusay na hugis ng aking buhay. Kung hindi ako makatulog, magpapraktis ako ng aking mga galaw sa loob ng 15 o 20 minuto, na palaging nagpapalma sa akin. Muling nabuhay rin ang aking interes sa mga armas. Natuto akong bumaril bilang isang paratrooper sa army, ngunit pagkatapos kong pakasalan si Melissa at magkaroon ng mga anak, itinapon ko ang aking mga armas. Gayunpaman, nagustuhan ko pa rin ang target shooting at magrerenta ako ng armas kung gusto kong magpraktis. Ngayon, dahil walang tumututol, bumili ako ng baril at kumuha ng concealed carry permit. Gayunpaman, ang desisyon na ito ay dumating pagkatapos ng isang bagay na nakakabalisa na nangyari. Mga 2 linggo pagkatapos umalis si Melissa,
nagsimula akong makapansin ng mga bagay na wala sa lugar sa bahay. Pinananatili ko ang lahat ng maayos, kaya nang makita ko ang aking mga susi sa rack sa maling pagkakasunod-sunod, nakuha nito ang aking atensyon. Isinantabi ko ito sa simula, ngunit pagkatapos ay napansin ko ang iba pang maliliit na pagbabago, tulad ng isang aklat sa aking nightstand na inilipat at isang bookmark na gawa ng aking anak na babae na hindi nakalabas tulad ng dati. Ang maliliit na bagay na ito ay nagpapadama sa akin na mayroong isang tao sa aking bahay na naghahanap ng isang bagay, bagamat hindi ako sigurado kung ano. Ang iniisip na iyon ay lubhang nakakabahala sa akin na palitan ang mga kandado at mag-install ng isang top-of-the-line na sistema ng alarma at mga kamera. Nagsimula rin akong muling magpunta sa shooting range at kumuha ng mga kurso sa pagprotekta sa bahay ng NRA. Alam kong medyo nagiging paranoid ako, ngunit ang pagtira ng mag-isa pagkatapos ng maraming taon kasama si Melissa ay nakakalito. Ang aking isip ay magulo at walang may katuturan. Hindi ko maalis ang pakiramdam na mayroon akong napalampas na isang bagay na mahalaga, o baka dinadaya ko lang ang aking sarili dahil sa aking natitirang damdamin para sa aking asawa. Ngunit pagkatapos ay tinanong ko kung mahal ko pa ba siya. Ang pag-ibig ay kumukupas kung hindi ito inaalagaan, at alam kong kailangan kong harapin iyon kung makita ko muli si Melissa. Ngunit nagtaka rin ako kung bakit hindi ko nalang tanggapin ang diborsyo at magpatuloy, lalo na dahil pabor sa akin ang mga termino. Siguro ang aking ego ay tumatanggi na bumitaw. Hindi ako pinaginhawa ng mga kaisipang iyon, kaya itinabi ko ang mga ito. Hindi naman ako lubusang nag-iisa. Nang kumalat ang balita sa opisina tungkol sa aking paghihiwalay, nakuha ko ang interes ng ilang babaeng katrabaho. Habang nagiging mas maganda ang aking hugis, lumaki ang interes na iyon. Nakipag-date ako ng ilang beses, ngunit walang nag-workout. Masyado akong abala sa paghahanap kay Melissa at hindi pa ako handa para sa isang seryosong relasyon. Agad na napagtanto ito ng mga babae, at pagkatapos ng isang date, karaniwan nilang nakikita na kailangan ko ng closure bago ako makapagpatuloy. Ang aking paghahanap kay Melissa ay umabot na sa isang dead end. Bagamat mayroon akong 3 posibleng sospek, walang ganap na tumugma sa mga pamantayan, kaya binago ko ang mga taktika at sinubukan kong alamin kung saan maaaring nakilala ni Melissa ang kanyang kalaguyo. Gamit ang isang mapa, phone book, at internet, tinukoy ko ang bawat mall, coffee shop, at pampublikong lugar sa loob ng 30 minutong biyahe mula sa aking bahay. Ang napakaraming bilang ng mga opsyon ay nakakagulat, at sa isang sandali, nag-alinlangan ang aking determinasyon. Ngunit pagkatapos ay naisip ko, ano pa ba ang magagawa ko? Hindi ako isang investigador, ngunit makatwiran na magsimulang magtanong. Armado ng pinakabagong larawan ni Melissa at mga printout ng 3 sospek, sinimulan ko ang aking paghahanap, na nagsisimula sa pinakamalapit na lokasyon. Bawat araw sa panahon ng pananghalian, gumugol ako ng 1 hanggang 2 oras sa pagbisita sa mga lugar, na sinusunod ang mga pre-printed na direksyon para ma-maximize ang aking oras. Nagawa kong bisitahin ang 3 lugar araw-araw, ngunit iniiwasan ang mga weekend dahil kasama ko si Melissa. Sa ikatlong linggo, sa wakas ay nagkaroon ako ng kaunting swerte. Sa panahong iyon, gumaling na ako sa pagtatanong at pagpapakita ng mga larawan, na lumalapit sa mga tao ng may kalmado at kumpiyansa. Isang Biyernes sa isang cafe at bar, tiningnan ng isang babaeng server ang larawan ni Melissa at nakilala siya, bagamat nag-alinlangan siya sa simula. Pagkatapos ng ilang banayad na panghihikayat at kaunting pera, nagbukas siya. Hindi niya nakilala ang mga lalaki sa aking mga larawan, ngunit binanggit ang isa pang lalaki na nakita niya kasama si Melissa, kulay abong balbas, salamin, maayos na gupit na buhok na may kulay asin at paminta. Bagamat hindi ko nakilala ang paglalarawan, kinumpirma niya na nakita silang magkasama ng maraming beses na umaalis sa kafe. Nakaramdam ako ng kagalakan, sa wakas ay nagkaroon ng isang matatag na lead. Sa araw na iyon, ang aking mood ay napakaganda na napansin ito ng mga katrabaho,
at naisara ko pa ang isang mahirap na deal sa trabaho, na kumita ng papuri at bonus mula sa aking boss. Sa kabila ng aking sitwasyon, nakaramdam ako ng nakakagulat na positibo. Gamit ang paglalarawan ng server, lumikha ako ng isang composite sketch ng lalaki. Ang resulta ay mukhang isang taong nabibilang sa isang unibersidad, ngunit hindi ko siya maitugma sa sinuman online. Pagkaraan ng ilang linggo, halos sumuko na ako. Dinala ko ang sketch sa trabaho para magpatuloy sa paghahanap sa panahon ng pananghalian isang araw. Isang katrabaho, si Arturo Mendoza, ang huminto at napansin ang guhit sa aking mesa. Sa aking sorpresa, nakilala niya ang lalaki, na sinasabi na siya ay isang regular na donor sa isang charity na sinusuportahan ng aming kumpanya. Bagamat hindi maalala ni Arturo ang pangalan kaagad, sa kalaunan ay nalaala niya si Conrad Miller. Tuwang-tuwa ako. Minsan, ang maliliit na bagay ang gumagawa ng malaking pagkakaiba, at ang pagkuha ng pangalang ito ay parang isang malaking breakthrough. Naisip kong mag-imbestiga sa trabaho, ngunit ang pag-uugali ni Arturo ay nagpahiwatig sa akin na mas mabuti kung gagawin ko ito sa bahay. Nakapagtataka, ang aking bahay ay naging tahanan ko muli, sa kabila ng sakit at alaala ni Melissa. Nang gabing iyon, agad kong nalaman ang tungkol kay Conrad Miller. Oo, mayroon siyang mas batang asawa at 2 anak, ngunit walang nabanggit na anumang mahabang biyahe sa ibang bansa. Sa katunayan, mukhang isang homebody siya. Ang kanyang asawa, si Diane Lindgren, ay nanatiling low profile, na hindi madali kapag ikaw ay kasal sa isang bilyonaryo. Ang internet ay puno ng impormasyon tungkol kay Conrad, na isang DOT bilyonaryo mula noong 1990s. Iba-iba ang kanyang yaman, na namumuhunan sa lahat mula sa mga airline hanggang sa pananaliksik sa armas. Sa wakas ay naunawaan ko kung ano ang ibig sabihin ni Melissa sa kanyang babala. Ngunit bakit ang isang lalaking tulad niyan, na kayang makuha ang sinumang babae, ay magiging interesado sa aking asawa? Walang katuturan. Maganda si Diane, at bagamat kaakit-akit si Melissa, hindi siya kasing level. Ang aking paunang excitement ay kumupas, na nag-iwan sa akin ng pagkalito at pagkawala. Ano ang dapat kong gawin ngayon? Naiisip ko ang tungkol sa isang milyonaryo, ngunit isang bilyonaryo iyon ay isang buong magkaibang mundo na may mahigpit na seguridad sa paligid nila 24/7. Ang paglapit sa asawa ni Conrad ay hindi na mukhang posible. Hindi ko maiwasang magtaka kung ano ang ipinasok sa amin ni Melissa. Natulog ako na mas miserable kaysa dati. Ang natitirang bahagi ng linggo ay naging katulad hindi tiyak at nag-aalala. Para bang sinusubukan ng aking subconscious na pigilan ako sa pagtuklas ng katotohanan. Ang internet ay maaaring puno ng mga kasinungalingan, ngunit kapaki-pakinabang ito kapag naghuhukay ng impormasyon. Agad akong nakahanap ng higit pang mga detalye tungkol kay Conrad at Diane online. Mayaman si Conrad, ngunit mas mukha siyang isang bookish na propesor. Nakamamangha si Diane, na mas nagpahirap sa pag-unawa kung bakit masasangkot si Conrad sa aking asawa. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, wala akong anumang pag-unawa. Gumugol ako ng mga linggo sa pagsasaliksik sa mga interes sa negosyo ni Conrad Miller. Bagamat hindi ako isang financial analyst, malinaw na ang kanyang mga negosyo ay iba-iba. Isang katlo sa mga ito ay publicly traded at madaling saliksikin, ngunit ang natitira ay privately held at mahirap imbestigahan. Tungkol naman sa aking day trading, sa simula ay nagtabi ako ng $110,000, ngunit agad na nawala ang karamihan nito. Pagkatapos mag-invest ng isa pang $20,000, sa wakas ay nagsimula akong makakita ng maliit na tubo. Sa oras na nalustay ko na ang halos $40,000, nagsimula akong kumita ng mas malaking kita. 6 na buwan pagkatapos umalis si Melissa, nagpa siya akong magbitiw sa aking trabaho para mag-focus sa day trading at paghahanap sa aking asawa. Sa kabila ng mga pagtatangka ng aking boss at mga katrabaho na baguhin ang aking isip, sinabi ko sa kanila na hindi ko na gustong magtrabaho kasama si Melissa. Dahil wala na si Melissa,
Mayroon akong halos $2 milyon sa mga asset, na ang day trading ay nagkakahalaga ng 40%. Ang natitira ay nagmula sa mga savings at equity sa aking bahay na walang mortgage. Mayroon din akong $400,000 at isang 401k na maaari kong galawin kung kinakailangan. Napagtanto na ang kalaguyo ni Melissa ay isang bilyonaryo, hindi isang milyonaryo, na nagpaliit sa aking mga pagkakataon na mapalapit sa kanya. Inilipat ko ang aking focus sa pag-aaral ng higit pa tungkol sa kanyang asawa, si Diane. Sa kasamaang palad, walang gaanong impormasyon dahil namumuhay siya ng malayo sa publiko. May mga alingaw ng pagkalayo ng loob, na hindi nakakagulat. Nalaman ko na may malaking estate si Conrad sa Tuxedo, New York, kung saan nakatira ang kanyang asawa at mga anak, ngunit bihira siyang gumugol ng oras doon. Nalaman ko ang lahat ng ito sa oras na nagbitiw ako sa aking trabaho. Ngayon, wala nang nagbubuklod sa akin. Ang kailangan ko lang ay ang aking laptop, ilang damit, ang aking camera, at isang full tank ng gasolina. Ang aking mga anak na babae na sina Katie at Carla ang aking tanging alalahanin, ngunit si Katie ay kasal na at nakatira sa labas ng estado, at si Carla ay nagtatapos ng kolehiyo at nagpaplano na simulan ang kanyang master's degree. Sila ay parehong mga haligi ng lakas para sa akin, at patuloy akong nakikipag-ugnayan sa kanila. Mahirap na tinanggap ni na Carla at Katie ang pag-abandona ng kanilang ina, lalo na si Carla, na napakalapit sa kanya. Sa simula, sinisi ni Carla ako sa pag-alis ni Melissa, ngunit habang lumilipas ang mga linggo nang walang narinig mula sa kanyang ina, lumipat ang galit ni Carla. Kapag galit na idedeklara ni Carla na patay na sa kanya ang kanyang ina, hindi ko siya pinipigilan. Sa isang baluktot na paraan, nakakatuwang isipin na nawalan si Melissa ng isa man lang sa kanyang mga anak na babae. Sa kalaunan, nagsimula ring mag-vent si Katie tungkol sa kanyang ina. Sa oras na sinubukan kong pigilan ang negatibong usapan, huli na ang lahat. Naunawaan ko ang kanilang sakit. Nadama nila na tinrador sila tulad ng ginawa ko. Humihingi ako ng paumanhin kung ang kwentong ito ay tila disjointed, ngunit ang aking mga iniisip ay nagkalat-kalat. Ang diborsyo ay parang nakakaranas ng isang pagpanaw, at dumadaan ako sa mga yugto ng kalungkutan. Nagsimula ako sa pagtanggi, hindi naniniwala na talagang wala na si Melissa. Pagkatapos ay dumating ang galit at pakikipagtawaran, kung saan ako ay magdarasal sa gabi na nangangako na dadalo sa simbahan kung babalik si Melissa. Nagsimula ang depresyon sa 3 linggo at nagtagal. Hindi ko pa rin matanggap. Naisip ko na darating lamang ito pagkatapos ng isang harapan na pakikipagkita kay Melissa. Sa simula ng 7 buwan, ilang bagay ang nagpabalik sa akin sa aksyon. Una, tumawag ang aking abogado at tinanong kung ano ang gusto kong gawin tungkol sa diborsyo. Wala akong narinig mula sa kanya sa loob ng maraming buwan at ipinapalagay na natapos na ang diborsyo. Dahil wala akong pinirmahan, nagulat akong malaman na hindi pa pala. Nakakagulat iyon. Kinabukasan, tumawag sina Carla at Katie, na nagsasabi na narinig na nila ang kanilang ina. Magulo si Carla, at kinailangan ng 10 minuto para pakalmayan siya. Sa sandaling napagtanto niyang ang kanyang ina ang nasa kabilang linya, pinakawalan niya ang kanyang galit, na sinasabi kay Melissa na patay na siya sa kanya at na hindi niya gusto siya sa kanyang graduation o kasal. Sinabi pa ni Carla na hindi kailanman makikita ni Melissa ang kanyang mga magiging apo. Iniulat na humagulgol nang hindi makontrol si Melissa bago maputol ang tawag. Ang pag-uusap ni Katie kay Melissa ay mas sibil, kahit sa simula. Sinubukan ni Katie na alamin kung saan naroroon ang kanyang ina, ngunit tumanggi si Melissa na magbahagi ng mga detalye. Dahil naging bukas ako sa aking mga anak na babae tungkol kay Conrad Miller, sinubukan ni Katie na kumuha ng higit pang impormasyon sa pamamagitan ng pagbubunyag na alam niya ang tungkol sa relasyon ni Melissa sa kanya. Napabuntong hininga si Melissa at sinubukang itanggi ito, ngunit nawalan na ng pasensya si Katie sa panahong iyon.
Sinabihan niya ang kanyang ina na sinira ni Melissa ang puso ng kanilang ama at inabandona ang kanyang mga anak na babae para sa kanyang kalaguyo. Bumigay si Melissa, na inuulit na humihingi siya ng paumanhin at mahal pa rin sila bago matapos ang tawag. Bandang 3 AM kinabukasan, tumunog ang aking telepono, na ginaising ako. Bumilis ang tibok ng aking puso, na natatakot na may nangyari sa aking mga anak na babae. Pagkatapos ng ilang pagtatangka, sinagot ko. Hello, Mark, humihingi ako ng paumanhin. Galit sa akin ang aking 2 anak na babae. Medyo sigurado ako na si Melissa iyon, ngunit tinanong ko, sino ito? Naputol ang linya. Sinundan ko ang numero at tinawagan ulit, ngunit walang sumagot. Nang subukan ko ulit ng araw ding iyon, wala na sa serbisyo ang numero. Gayunpaman, nalaman ko na ang tawag ay nagmula sa Tuxedo, New York. Mukhang bumalik na si Melissa sa US at nakatira kasama ang kanyang kalaguyo. Ngunit walang katuturan iyon. Ang estate ni Conrad sa Tuxedo ay dapat na para sa kanyang asawa at mga anak. Siguro wala sila o baka banibisita sila ni Conrad ngayon na bumalik na siya sa bansa. Mga 1 buwan na ang nakalipas, nalaman ko na si Diane Lindgren ay nakatira sa estate kasama ang kanyang mga anak, kaya sinubukan ko siyang kontakin sa pamamagitan ng telepono, ngunit wala ring nangyari. Magalang akong ipinaalam na hindi siya tumatanggap ng mga tawag mula sa mga estranghero. Napagtanto na nakikitungo ako sa ultra-wealthy, alam kong kailangan ko ng ibang approach. Kinabukasan, nakagawa ako ng ilang trades at kumita ng $227,000. Nang gabing iyon, bandang 11:00, nagpunta ako sa grocery shopping, at habang bumabalik ako sa aking kotse, hinawakan ako ng isang lalaki mula sa likuran at bumulong, kailangan mong tigilan ang panggugulo kay Mr. Miller. Ang aking matagal ng galit ay sumabog. Gamit ang aking self-defense training, bumitaw ako, sinipa siya sa tuhod, at ibinaluktot ang kanyang palso sa likod ng kanyang likod. Sino ka ba? Tanong ko, na hinahawakan siya sa isang posisyon kung saan madali kong mababali ang kanyang braso. Ang lalaki, na malamang na nasa 30s at nasa magandang hugis, ay malinaw na hindi isang random na thug. Mayroon siyang propesyonal na vibe tungkol sa kanya. Nagsasagawa ka ng malaking pagkakamali, sabi niya sa pagitan ng nagngangalit na mga ngipin. Sa sandaling iyon, naramdaman ko ang isang armas na nakatutok sa aking ulo. Bitawan mo siya, utos ng isang boses. Pinanatili ko ang aking hawak at bumaling sa mga taktika ng negosasyon. Nasa isang standoff tayo, sabi ko ng mahina. Maaari mo akong barilin, ngunit babaliin ko pa rin ang braso ng iyong kaibigan. Maririnig ng mga tao ang putok at maaaring mahuli ka nila bago ka makatakas. Bukod pa rito, mayroon akong nakatagong mikropono. Ang lahat ng sinasabi natin ay near record, at kung babarilin mo ito, iuugnay nito si Conrad Miller sa isang likwidasyon. Pagkatapos ng isang pagtigil, itinanong ng lalaki na may armas, ano ang iyong panukala? Umatras ka ng 2 hakbang at panatilihin ang iyong armas sa akin. Sabi ko, na sinusubukang manatiling kalmado. Itatayo ko ang iyong kaibigan, ngunit gagamitin niya akong panangga. Ang trabaho mo ay bigyan ako ng babala na lumayo kay Mr. Miller, at natanggap ang mensahe. Pagkatapos ay aalis ka, at kapag naramdaman kong ligtas ako, bibitawan ko ang iyong kaibigan. Sumang-ayon ang lalaki, na nagsasabi na dapat lamang nila akong babalaan, hindi saktan. Dahan-dahan kong binuhat ang kanyang kaibigan, na mukhang galit at mapanganib. Maaari pa rin kitang lumpuhin, babala ko sa kanya, ngunit iwasan natin iyon. Inutusan ko ang isa pang lalaki na magsimulang lumayo. Ginawa niya ito, bagamat patuloy siyang lumilingon. Nang siya ay mga 75 feet ang layo, binitawan ko ang lalaki na hawak ko at itinulak siya patungo sa kanyang kaibigan. Ngunit sa halip na umalis, bumaling siya sa akin at sinabi, binalaan ka na. Lumayo ka kay Mr. Miller. Kinuha ko ang aking 9 mm at itinutok sa kanyang ulo.
Sabihin mo sa iyong boss na wala akong pakialam sa kanya. Kung gusto niyang panatilihin ang kanyang mga sikreto, mas mabuti pang iwanan niya akong mag-isa. Namutla ang lalaki, na malinaw na hindi inaasahan na ako ay armado. Naisip kong sundan sila, ngunit napagtanto na hindi ito makakatulong. Hindi malalaman kay Conrad ang sasakyan nila. Kailangan kong mag-regroup. Malinaw na nagpakulo ako ng isang bagay, ngunit hindi ako sigurado kung ano. Kinuha ko ang aking mga groceries at umuwi, nagtimpla ng inumin, at sinubukang pakalmayan ang aking nerbiyos. Nakaupo sa mesa sa kusina, sinimulan kong alista ang mga alam ko para bumuo ng plano. Si Conrad Miller ang tiyak na lalaki na tinakbuhan ni Melissa, ngunit bakit? Ang kanyang asawa, si Diane, ay maganda at mukhang mabait. Bakit pipiliin ng isang bilyonaryo ang aking asawa kaysa sa kanya? Siguro hindi kasam-perfecto si Diane tulad ng tila, ngunit walang binanggit ang media tungkol sa anumang issue. Sa wakas ay natanto ko na marahil ang pagbanggit ng aking anak na babae na si Katie kay Conrad Miller at ang aking tawag kay Diane ang nagudyok sa reaksyong ito mula sa bilyonaryo. Sa isang punto, nagtaka ako kung napasok si Melissa sa witness protection, na maaaring magpaliwanag sa kanyang biglaang pag-alis at pag-iwan ng lahat. Ngunit kung totoo iyon, bakit hindi niya kinuha ang mga babae? Pagkatapos ng gabing ito, isinantabi ko ang ideyang iyon. Hindi mga federal agent ang mga lalaking iyon. Masyado silang padalos-dalos, at hindi ko dapat nagawang malampasan ang isa sa kanila, kahit na sa aking martial arts training. Habang mas iniisip ko ito, mas kumbinsido ako na nagtatrabaho ang mga lalaking ito para kay Conrad Miller. Ito ang nagdala sa akin sa dalawang malaking tanong, bakit gusto ni Conrad na ilayo ako kay Melissa, at bakit umalis si Melissa nang walang discussing ito sa akin. Ang mga tanong na ito ang nagpaisip sa akin kay Melissa bago kami nagkasama. Siya ay 26 na noong kami ay ikinasal at nagtrabaho bilang isang bookkeeper. Nakatira siya sa kanyang mga magulang, pagkatapos ay nagkaroon ng sarili niyang apartment bago kami nagkasama. Ang kanyang mga magulang ay namatay sa sunog sa bahay bago kami nagsimulang mag-date at karamihan sa kanyang mga alaala ay nawala. Naalala ko na wala akong masyadong alam tungkol sa buhay ni Melissa bago kami nagkita. Tapos, may cellphone siya, ipinilit niyang panatilihing hiwalay ito sa akin at sa mga anak, kahit na mas mura sana ito sa isang family plan. Ipinadala rin niya ang bill diretso sa kanya at hindi ko nakita ang anumang statement. Ang arrangement na ito ay mas ikinababahala ko pagkatapos siyang umalis, nang malaman ko ang tungkol kay Conrad Miller at na hindi pa naaprubahan ang diborsyo. Naisip ko ang planong kumuha ng mga kopya ng mga bill ng cellphone niya. Nag-ayos ako ng pagpupulong kasama ang abogado ni Melissa sa diborsyo, nagpapanggap na tatalakayin ang huling kasunduan. Sinabi ko sa kanya na nagdududa ako at gusto kong makita muna ang lahat ng papeles. Pumayag siya at ni-review ko ang lahat sa conference table. Palihim akong kumuha ng mga litrato ng General Power of Attorney na ibinigay ni Melissa sa kanyang abogado. Pagkatapos ay sinabi ko sa kanya na kailangan ko ng oras para mag-isip sa bahay. Dinownload ko ang mga litrato at binago ang dokumento para magmukhang mayroon akong power of attorney. Hindi ito tatagal sa masusing pagsusuri, ngunit tiwala ako na gagana ito kapag ipinakita ko ito sa tindahan ng cellphone provider. Hiniling nila ang password ni Melissa. Sa kabutihang palad, naalala kong nakita ko siyang ipinasok ito minsan. Ito ay kombinasyon ng mga petsa ng kapanganakan ng aming anak na babae. Ginamit ko ito at gumana ito. Nalaman ko na ang telepono ni Melissa ay nakansela ilang sandali pagkatapos siyang umalis, ngunit nakuha ko rin ang huling taon ng mga statement. Pag-uwi ko, sinuri ko ang mga statement at hindi ko isinama ang karamihan sa mga tawag bilang routine, ngunit isang beses sa isang buwan, tumawag si Melissa sa isang numero sa Nashville hanggang mga 4 na buwan bago siya umalis. Ang mga tawag ay palaging sa parehong araw at sa parehong oras bawat buwan. Pagkatapos, sa mga buwan bago siya umalis, dumami ang mga tawag at isang araw bago siya umalis, mayroong 5 tawag sa numerong ito.
Ang ideya na tinatawagan ni Melissa ang kanyang lover sa lahat ng oras na ito ay nagpagalit sa akin, ngunit isa pang pag-iisip ang mabilis na sumunod. Kung nagsimula kamakailan ang affair, bakit siya tumatawag isang beses sa isang buwan sa loob ng 8 buwan bago ito dapat magsimula, at bakit ang mga tawag ay sa parehong araw bawat buwan? Ang biglaang pagdami ng mga tawag ay walang katuturan. Sinubukan kong tawagan ang numero, ngunit ito ay na-disconnect. Mataas ang mga pag-asa ko, ngunit ang mga bill ng telepono ay naging isa pang dead end. Nakakabigo na naisip ko na lagdaan na lang ang mga papeles sa diborsyo at magpatuloy, ngunit sa kaibuturan ng puso ko, alam kong hindi ako mapapanatag nang hindi alam kung bakit. Pagkatapos ng aking engkwentro sa parking lot, napagtanto ko na ang isang lead na hindi ko pa lubos na nasuri ay ang estate sa Tuxedo, New York, kaya't nag-impake ako ng aking sasakyan at nagmaneho ng 13 oras papuntang New York. Bagaman mayroon lamang akong malabong plano na nag-aalala sa akin, nag-aalala rin ako tungkol sa pagdadala ng aking armas, dahil alam kong hindi kinikilala ng New York ang aking concealed carry permit. Nakakainsulto kung paano may mahigpit na batas sa armas ang New York, gayunpaman isa sa mga pinakamataas ang liquidation rate. Pagdating ko sa Tuxedo, nag-check-in ako sa isang motel. Gusto kong magbayad ng cash, ngunit nagpumilit sila sa isang credit card. Nagkompromiso kami sa pamamagitan ng pag-run ng aking card, ngunit nagkasundo na huwag itong i-process maliban kung kinakailangan. Sinabi ko sa kanila na nagtatago ako mula sa aking asawa hanggang sa maging final ang aming diborsyo, at mukhang naawa sila. Susunod, ini-scout ko ang estate. Ito ay napakalaki na may mataas na pader na pumapalibot dito upang pigilan ang mga usisero. Binabantayan ang front gate, bagaman mahusay na nakatago ang mga lalaki. Gamit ang telephoto lens ng aking camera, kumuha ako ng ilang mga larawan ng bawat bantay at napansin na ang isa sa kanila ay ang parehong lalaki na ibinagsak ko sa parking lot. Alam kong nasa tamang lugar ako. Kailangan ko lang ng paraan para makapasok sa loob o kahit man lang makita ang loob. Pagkatapos, dumating ang 2 moving truck na nagpakaba sa akin. Baka naghahanda silang umalis. Ngunit pagkatapos magsalita ang isa sa mga bantay sa mga driver, umalis ang mga truck, bagaman sigurado ako na babalik sila. Desperado akong makapasok sa bahay na iyon, ngunit hindi ako secret agent na may mga espesyal na gadget. Patuloy akong nag-iisip ng mga paraan para makapasok sa loob, ngunit ang bawat ideya ay tila katawa-tawa. Sinasakop ng estate ang buong block, kaya't dahan-dahan akong nagmaneho sa paligid nito, iniiwasan ang front gate sa pamamagitan ng pagdaan sa mga side street. Sa aking ikatlong pagdaan, napansin ko ang isang malaking puno na may ilang sanga na bahagyang lumalampas sa pader sa hilagang kanlurang sulok. Ito ay isang baliw na ideya, ngunit ito lang ang meron ako. Nakakita ako ng isang kalapit na hardware store, bumili ng isang collapsible ladder at ilang lubid, at bumalik. Pagkabalik, huminto ako sa tabi ng puno, tinitiyak na walang tao sa paligid. Ibaba ko ang ladder at lubid, itinatago ang mga ito sa mga palumpong, at ipinarada ang aking sasakyan sa isang block ang layo kung sakaling kailangan kong mabilis na makatakas. Bumalik ako sa puno, itinayo ang ladder at umakyat sa puno na may lubid sa aking leeg. Sinipa ko ang ladder para maiwasan ang pagtawag ng pansin. Kung kailangan kong tumakas, gagamitin ko ang lubid. Nakakainsulto, 7 buwan na ang nakalipas, hindi ko magawang hilahin ang aking sarili sa puno na iyon, ngunit ngayon, pagkatapos ng lahat ng aking pag-eehersisyo, madali na. Yumailkya ako ng mas mataas hanggang sa nagkaroon ako ng malinaw na tanawin ng backyard. Ito ay malaki at maganda ang landscaping na may patio, isang mamahaling grill, outdoor furniture, at isang TV. Ang pangunahing tampok ay isang malaking oval-shaped pool na may waterfall at slide. Ngunit ang talagang nakaagaw ng aking pansin ay si Diane Lindgren na nakahiga sa tabi ng pool na may isang libro. Mas maganda pa siya sa personal. Pagkatapos, nakita kong bumukas ang sliding glass door at lumabas ang isang lalaki.
Nanatili siya sa lilim ng porch sa loob ng ilang minuto, kaya't hindi ko makita kung sino ito. Sa wakas, lumapit siya kay Diane at hinalikan siya. Nagulat ako, si Conrad Miller pala ito. Ang gulo nito, ninakaw niya ang aking asawa at kasama pa rin ang kanyang sarili. Bigla, nagkaroon ng kaguluhan sa loob ng bahay. Dalawang lalaki na may mga armas at silencer ang nag-utos sa mag-asawa na bumalik sa loob. Wala akong ideya kung ano ang nangyayari, ngunit malinaw na masama ito. Kinuha ko ang aking telepono at tumawag sa emergency, sinasabi sa operator na may nangyaring shooting. Hindi ako sigurado kung may nangyari nga, ngunit naisip kong mapapabilis nito ang pagdating ng pulis. Naitay off ko na ang lubid at mabilis itong ibinaba. Ilang segundo lang ang kailangan ko para bumaba at pagkatapos ay tumakbo ako papunta sa bahay. Inaasahan na may babaril sa akin anumang oras, ngunit walang putok na pinaputok. Pagdating ko sa sliding glass door, nakabukas pa rin ito. Tahimik akong pumasok sa loob at dahan-daang lumapit sa mga boses, sumilip sa isang maluwag na sala. Nakita ko ang 7 tao, 4 ay mga estranghero, ngunit agad kong nakilala ang 3 iba pa. Lumubog ang puso ko nang makita ko si Melissa sa gitna nila. Nakaupo si Melissa sa couch kasama sina Diane at ang kanyang asawa. "Please Gino, pakiusap ni Conrad, pakawalan mo ang mga babae. Ako ang kumuha ng pera. Mababalik ko iyon para sa iyo at higit pa. Hindi na ito tungkol sa pera," sabi ng isang maikli at mabigat na lalaki na may nakakadiring ngiti. "Ito ay tungkol sa karangalan. Nagnakaw ka sa amin at dahil sa babaeng iyon, ipinakulong ang kapatid kong si Johnny sa loob ng 20 taon. Nasindak ako nang itinutok ni Gino ang kanyang armas sa aking asawa. Gino, hindi niya ginawa iyon, ako ang gumawa," mariing sabi ni Diane. "Ginamit ko ang kanyang computer para ipadala ang lahat ng impormasyon sa gobyerno, wala siyang kinalaman doon. Ngunit nakipagtulungan siya. Lahat ng impormasyon," ngumisi si Gino. "Hindi mahalaga, masyado siyang maraming alam at hindi ako mag-iiwan ng anumang loose ends. Dahil lilipulin niyo rin naman kami," patuloy ni Conrad, "maaari ba akong magtanong ng ilang tanong?" "Bakit hindi?" ngumisi si Gino, "mayroon akong ilang minuto. Ipinadala ko ang isa sa aking mga tauhan para kumpirmahin ang isang bagay." "Ano iyon?" tanong ni Conrad. Humalakhak si Gino. "Nagulat ako nang dumating kayo ng bookkeeper mo kagabi. Pinagmamasdan namin ang lugar na ito sa loob ng ilang linggo, iniisip na dadalhin kami ng asawa mo sa iyo, ngunit bumalik ka rito. Mayroong dapat na isang bagay dito na gusto mo na hindi makuha ng iyong asawa para sa iyo." Sa sandaling iyon, pumasok ang isa pang lalaki sa silid. "Tama ka Gino," sabi niya na nakangiti. "Nahanap ko ang kanyang safe na nakatago sa sahig." Akala ko nga, lumaki ang ngiti ni Gino habang bumaling siya kay Conrad. "Ang pagkakamali mo ay ang labis na pagmamahal sa iyong asawa. Dapat ay pinagkatiwalaan mo siya ng kombinasyon, ngunit wala rin itong magiging epekto. Pinlano naming sundan siya pa rin at dadalhin niya kami sa iyo." Bumantong hininga si Conrad, malungkot na tumingin sa kanyang asawa bago bumaling muli kay Gino. "Ngunit bakit niyo pupuntiryahin si Melissa? Isa lang siyang bookkeeper. Siya ang iyong personal na bookkeeper," pagtatama ni Gino. "Itinuring mo siya ng higit pa bilang isang anak na babae kaysa sa isang empleyado. Naakala ko na alam niya kung nasaan ang iyong pera at kung paano ito ma-access. Akala ko rin na alam niya ang bawat ari-arian na pag-aari mo, na nagbibigay sa amin ng mga lugar para hanapin ka. Ngunit paano niyo nalaman na nagsumbong kami sa kapatid mo?" tanong ni Diane. "Matalino ka sa kung paano mo ipinadala ang impormasyon sa gobyerno," pag-amin ni Gino. "Kahit na ang iyong asawa ay hindi alam na ikaw ang nagsumbong noong una. Tumagal ng mga taon at maraming pera para matunton ito ng aming mga hacker pabalik sa iyo. Dapat kong purihin ka Gino." Tumawa siya. "Ano ang tawag mo sa sarili mo ngayon, Conrad Miller? Matalino iyon. Ikaw at ang iyong asawa ay nagpa-plastic surgery at lumitaw muli bilang mga bagong bilyonaryo,
ngunit karamihan sa kayamanan na iyon ay isang ilusyon, hindi ba? Ito ay matalino dahil alam kong hindi ka nagnakaw ng $1 bilyong. Magkano ang kinuha mo? 40 o 50 milyon? 78 milyon, pagtatama ni Conrad. Ganoon karami, tango ni Gino, napahanga ako, ngunit ikaw naman talaga ang matalino, Jacob. Iyon ang dahilan kung bakit dinala ka ng kapatid ko. Kinuha mo ang aming legal na pera at ginawa itong lehitimong negosyo, ngunit naging sakim ka at labis kang nagtago, itinatago ito sa mga lugar na hindi namin alam. Sa wakas, nahuli ni Johnny at aalisin ka na niya nang isumbong ka ng iyong asawa sa mga feds. Ginulo ako nito ng matagal, ngunit sa huli ay nakita ko ang iyong bookkeeper. Plano kong kunin siya at ang kanyang pamilya, pahirapan at likidahin sila isa-isa hanggang sa ibigay kanya. Ngunit pagkatapos ay nawala siya nang wala ng bakas. Iyon ay nang alam kong mayroong isang mole sa aking organisasyon. Hindi nagtagal para malaman na ito ay si Kelly at inalis namin siya. Patay na si Kelly, tanong ni Conrad na nagulat at nalungkot. Oo, ngunit hindi ko siya inalis, tumalon siya mula sa isang second-story window na sinusubukang tumakas. Sa kasamaang palad, namatay siya sa impact, kaya't hindi kami nakakuha ng anumang impormasyon mula sa kanya. Pagkatapos niyang tumakas, walang katuturan na kunin ang kanyang pamilya nang hindi alam kung nasaan siya, kaya tinap namin ang kanilang mga telepono. Tumagal ng ilang buwan, ngunit iyon ang paraan kung paano namin natuklasan ang iyong tunay na pangalan sa lokasyong ito. Kung alam mo na nandito kami, bakit hindi nyo kami kinuha kagabi? Tanong ni Conrad. Umiling si Gino. Nalampasan ko ang aking sarili habang pinagmamasdan ang bahay na ito. Naakala ko nakakailanganin mo ng mga bagong ID, kaya't hinarang ko silang may hatid. Ang plano ko ay palitan ang mga driver ng moving van sa aking mga tauhan, ngunit nang hindi mo nakuha ang mga bagong ID, pinadala mo ang mga van palayo. Iyon ay nang nagpasya akong umatake ngayon. Narito na tayo, sapat na ang usapan, maaari mong gawing madali o mahirap ito. Kailangan ko ang kombinasyon sa safe. Kung hindi mo ibibigay sa akin, aalisin ko muna ang iyong bookkeeper, pagkatapos ang iyong asawa, at sa huli ikaw. Sa pinakamasamang sitwasyon, puputulan ko na lang ang safe. Habang nakatayo ako sa labas ng paningin, nag-click ang lahat. Mayroon akong isang pagpipilian. Gino, dati kong iniisip na ang iyong kapatid ang pinakamababang walang hiya, ngumisi si Conrad, ngunit pinatunayan mo akong mali. Tatanggapin ko iyon bilang isang papuri, tumawa si Gino, ngunit huwag mag-alala, ipapasa ko ang iyong mga pagbati kay Johnny. Ngayon, tapusin na natin ito. Buwan ng galit, depresyon, at kawalan ng pag-asa ang nawala. Natatakot pa rin ako, ngunit alam kong dapat akong kumilos. Mabilis kong ni-review ang lahat ng aking pagsasanay sa firearms, sinuri ang kaligtasan ng aking Ruger, at nagpuntirya kay Gino. Itinuro sa akin ng aking instruct na alisin muna ang pinakamalapit na banta. Alam kong mayroon lamang akong ilang segundo para gawing mahalaga ang bawat shot. Huminga ako ng kaunti at piniga ang trigger. Tinamaan ko si Gino sa likod at bumagsak siya pasulong. Pagkatapos, binaril ko ang lalaking nagpuntirya kay Melissa, ibinagsak siya. Nagpaputok ulit ako, tinamaan ang ikatlong lalaki bago sila nagsimulang magpaputok pabalik. Tinamaan ng isang bala ang aking kaliwang bahagi, ngunit patuloy akong nagpapaputok. Bumagsak ang ikaapat at ikalimang lalaki, ngunit binaril ulit ako, nakaramdam ng isang bala na tumama sa aking kaliwang balikat. May tumatakbong dugo sa aking mukha, malamang mula sa isang gallows sa aking noo. Nakatayo ako doon na nakatingin kay Melissa, hindi makapagsalita. Nanlaki ang mga mata niya at nagsimula siyang lumapit sa akin. Naaalala kong naririnig ang hiyaw ng mga police car bago magdilim ang lahat. Nang magising ako, alam kong nasa ospital ako at naaalala ang lahat. Madilim at puno ng kagamitang medikal ang silid. Napansin ko na nakaposas ako sa kama na nasasaktan. Pinindot ko ang button para sa isang nurse. Laking gulat ko,
Pumasok si Melissa sa silid kasama ang isang pulis. Mark, sabi niya sa isang nagpapanak na boses, okay ka lang ba? Nasasaktan lang ako, mahina kong sagot. Umaasa ako na may makapagbibigay sa akin ng gamot para sa sakit. Dumating ang isang nurse ilang sandali lamang na may isang syringe at nagbigay ng gamot para sa sakit. Nagsimulang hamupa ang sakit. Lumapit si Melissa sa aking tabi at tumayo ang pulis sa paanan ng aking kama. Oh Mark, iyak ni Melissa, sobra akong humihingi ng paumanhin sa pagpapahirap ko sa inyong lahat. Hindi ko alam kung ano pa ang gagawin. Alam ko kung ano ang kayang gawin ni na Johnny at Gino at takot ako sa kung ano ang gagawin nila sa iyo at sa mga babae. Gusto kong protektahan kayong lahat. Kumbinsido ako ni Conrad na ang tanging paraan para panatilihing ligtas ka ay ang paniwalaan ka na nakahanap ako ng lover at naghiwalay. Halos gumuho ako nang makita ko ang sakit sa iyong mga mata, mas malakas na umiyak si Melissa. Inabot ko ang aking kamay. At hinawakan ang kanyang kamay. Ginawa mo ito para protektahan kami, at oo, masakit ito ng sobra. Ginugol ko ang ilang buwan sa pagsubok na intindihin kung bakit mo kami iniwan. Kailangan kong malaman kung bakit. At patawad, sa tingin ko dinala ko si Gino at ang kanyang mga tauhan sa iyo at kay Conrad. Hindi mo kasalanan. Mark, Melissa, sambit niya sa pagitan ng kanyang mga hikbi. Kasalanan ko ang lahat. Napakalungkot ko at namimiss ko ng sobra ang pamilya ko kaya tinawagan ko kayo isa-isa kahit binalaan ako ni Conrad na huwag gawin ito. Nang malaman ko kung gaano ako kinamumuhian ng mga babae. Gusto kong mamatay, pero hindi ko masabi sa inyo kung nasaan ako o kung ano ang nangyayari. Si Conrad ay nagtatrabaho ng husto para kumuha ng mga bagong pagkakakilanlan namin at humanap ng bagong taguan. Dumating na ang mga moving truck pero wala pa rin kaming mga ID. Tatanggapin ko na lang na aalisin ako, pero kahit papaano, ligtas ang pamilya ko. Uminpekto na ang gamot sa sakit at nawalan ako ng oras. Nang magising ako, sumisikat na ang araw. Natutulog si Melissa sa silya sa tabi ng kama ko, hawak ang kamay ko. May benda ang braso ko at sumasakit, pero mas masakit ang tagiliran ko. Pero hindi naman masyadong masakit kaya sinubukan kong bumangon sa kama. Kung nagtagal ka na sa kama sa ospital, alam mo kung gaano ito kahirap at hindi komportable. Dagdag pa, mahirap gumalaw kapag nakaposas ka sa kama. Ang pagtatangka kong bumangon ay nagpagising kay Melissa, gulat ang kanyang mga mata. Anong ginagawa mo? Tanong niya. Sinusubukan ko lang maging comfortable. Sagot ko na may mahinang ngiti. Inayos niya ang posisyon ko hanggang sa mas guminhawa ako, pagkatapos ay ginulat ako ng halik. Hindi ko akalain na madarama ko ulit ang kanyang mga labi sa akin. Mahal na mahal kita sa puso ko, bulong niya. Mapapatawad mo pa ba ako, Melissa? Malinaw